I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang umaga. Good morning, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Alinsunod sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay ng abot-kaya at dekalidad na pagkain, pumirma ng kasunduan ang Department of Agriculture at Philippine Postal Corporation or PhilPost para palawakin pa ang kadiwa ng Pangulo Program sa buong bansa. Wow. Sa ilalim ng kasunduan, titiyakin ng DA na ligtas at dekalidad ang mga produktong binebenta habang ang PhilPost naman ang magbibigay ng espasyo at kagamitan para sa maayos na operasyon ng mga tindahan. Wow. Ibig sabihin, mula sa 6 na post office na dati nang nag-host ng Kadiwa pop-up stores, palalawakin na ito sa 67 post office sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Galing. At inaasahang aabot pa sa 1,500 ang Kadiwa stores sa buong bansa pagsapit ng 2028. Yehey! Nakikita natin na malaking tulong ito hindi lang sa postal workers, kundi sa buong komunidad na nasasakupan ng mga post office. Isa pang good news, binuksan na ng Bureau of Immigration ang bagong OFW wing sa NAIA Terminal 3. Ang nasabing wing ay para lang sa mga OFW para matiyak ang mabilis at mas epektibong immigration processing. Ang bagong pasilidad ay alinsunod sa target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbutihin at ayusin pa ang mga serbisyo para sa mga OFW. Bahagi rin ito ng pagkakilala sa kontribusyon ng OFWs sa ekonomiya ng ating bansa. Ang ating huling good news, bilang hakbang tungo sa mas masaganang ani at masaganang buhay para sa ating mga kababayan sa agrikultura, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglulunsad ng Agripuhunan at Pantawid o APP program ng Department of Agriculture. Ang APP ay isang malawakang inisyatiba na naglalayong bigyan ng pinansyal at teknikal na tulong ang mga kwalipikadong magsasaka ng palay. Yehey! Sa nasabing programa, makakatanggap ng ang mga magsasaka ng hanggang 60,000 pesos na credit para sa farm inputs at buwanang allowance. Yehey! Bukod sa mas mababang interes, insured din ang credit line para maiwasan ang matinding epekto sa mga magsasaka sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang sakuna. Yan ang gusto Bukod ko. sa cash assistance, nagkaloob din ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PhilMec ng higit 6 na milyong halaga ng makinarya sa 3 farmer cooperatives. Yay! Kabilang dito ang Rice Combine Harvester na nagkakahalaga ng 1.92 milyong pesos at 2 4-wheel tractors. Yehey! Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., malaking tulong ang APP program para gawing mas kapaki-pakinabang at bankable ang pagsasaka sa bansa. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Para rin po sagutin ang mga katanungan kaugnay sa survey sa hunger at food security, kasama po natin ngayon si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Unang-una po, recognize ng DSWD na multifaceted po yung causes ng hunger and poverty. Kaya nga din po, multi-pronged approach din yung ina-adapt ng aming pong ahensya.
we remain steadfast sa pagtataguyod ng mga iba't ibang mga inisyatibo para matugunan po yung issue sa hunger and poverty. And of course, dun sa pagpapabuti at pagpapalawig rin ng mga existing programs ng aming pong ahensya. Kabilang na dyan yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program na namumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga children beneficiaries. Dahil naniniwala po tayo, driver kasi yung hunger sa poverty. Kapag po hindi malulusog ang mga bata, nawawalan po sila ng oportunidad para magkaroon ng magandang kinabukasan. Nakakaapekto ito sa kanilang pag-aaral at sa kanilang productivity. Kung kaya nga po, sabi ko, namumuhunan talaga tayo sa edukasyon at kalusugan. At hindi lamang po iyan, hindi lamang po yung pagbabantay sa specific compliance to the conditions of the program ang ginagawa natin. Nakikipag-ugnayan din tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan para mabigyan din ng oportunidad ang mga 4Ps members na magkaroon ng trabaho. Isa po dyan yung ating partnership with the Department of Labor and Employment. Meron po tayong trabaho para sa 4Ps sa Bagong Pilipinas. Ay, wow. So, batay po doon sa pinakahuling datos, 9 events na po yung naisagawa natin. Mahigit 400 yung hired on the spot sa events na yon. Mahigit 3,000 na mga 4Ps beneficiaries ang nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng empleyo sa mga iba't ibang mga organizations. Ito po yung nabanggit ko na kinakailangan talagang magtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama na yung pribadong sektor para mabigyan ng kalutasan yung problema ng kalusugan, hunger and poverty. And at the same time, nagpapatuloy din po yung iba pang mga programa ng aming pong kagawaran. Nandyan yung Walang Gutom, nandyan din yung Walang Gutom Kitchen na ini-implement po natin dito sa Kamaynilaan. We're looking at expanding the implementation of this program. Tinitingnan din natin na magkaroon din tayo ng Walang Gutom Kitchen sa parte ng Visayas at Mindanao and sa northern area po ng Maynila. Yay! Dahil isa po yan doon sa naging rekomendasyon din in terms of improving the implementation of the program. So again, nagtutulong-tulong po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. We adopt the whole of government approach, the whole of society approach, sapagkat hindi lamang po gobyerno ang may responsibilidad sa pagtugon sa problema ng kagutuman at kahirapan. Kasama po natin ang pribadong sektor. At yan po ay naipakita sa mga iba't ibang mga programa na ipinapatupad natin. In fact, banggitin ko na rin po, doon sa i-digitalize nga natin yung registration, accreditation, and licensing ng mga social welfare and development agencies. We have a lot of good doers po na tumutulong sa department para makapag-provide tayo ng social welfare assistance to the poor, the vulnerable, and the marginalized. Yeah, galing. Thank you very much, Asek Dumlao. We now open the floor to questions related to poverty, hunger, and even food security. Maris Umali, GMA Integrated News. Good morning, ma'am. Ma'am, you mentioned a while ago multifaceted yung reasons kung bakit nararanasan natin yung kahirapan. Can you just at least mention to us what are the factors? Kasi these programs that you've mentioned, yung multi-pronged approach, have been done by the government for I think since it started this administration, no. So, but still, ang lumalabas po kasi from 26.4% in February, it soared to 35.6% in March. So medyo mataas po ito, no. And even the non-poor, it also rose slightly from 16.2% in February to 18.3% in March. So hindi na sila mahirap, pero yung hunger levels slightly increased pa rin po. So number one, what are the factors that contributed to this soaring of hunger? And you've already mentioned the approaches to respond to this. How soon are we expecting these numbers to go down? Maris, kung matatandaan mo, last year naglabas ang DEDA PSA na bumaba yung poverty incidence po sa ating pong bansa. Yan ang nagpapatunay na nag-gain ng traction yung mga programs and services na ipinapatupad po ng ating pamahalaan.
Maraming mga factors kasi na nakakaapekto sa mga mahirap nating pamilya. Last year, nakita po natin 6 typhoons occurring in 3 weeks. At isa po yan sa mga kadahilanan kung bakit po bumababa yung level of well-being ng mga kababayan natin na mahihirap. Ngayon, ang ating pong pamahalaan ay hindi naman po natitigil sa pagbubuo ng mga interventions para hindi po lalong sumadsad sa kahirapan yung ating mga kababayan. Isa na nga po dyan yung nabanggit ko, no? Yung dun sa Pantawid Pamilyang Pilipino program na tinutulungan natin sila to recover from disasters and other shocks na nakakaapekto sa kanila. Meron din tayo yung assistance to individuals in crisis situation. Ito po yung mga interventions, yung mga social assistance na ibinabahagi natin because there are unwanted events o mga adverse shocks na nakakaapekto po sa mahirap na pamilya at kinakailangan na makaution natin yung impact po nito. Kaya ganito, may mga social safety nets din tayo na ipinapatupad. Inflation is another issue, no, na nakakaapekto rin po sa well-being ng ating mga kababayang mahirap. Kung kaya nga po meron din tayong ayuda para sa Kapos ang Kita program. Again, it's a social safety net that cushions the impact of rising inflation to individuals who are affected by rising inflation and whose income do not exceed or yung kinikita nila ay hindi nag-exceed dun sa statutory minimum wage. So again, I'd like to emphasize, Maris, na may mga iba't ibang kadahilanan kung bakit po bumababa yung level of well-being and bakit may mga pamilya na tingin nila nagugutom sila o naghihirap sila. But then again, ang mahalaga po para sa amin, merong mga iba't ibang mga interventions ang ating pong pamahalaan para makaution yung impact po nito at hindi po bumaba at ma-trap sa poverty yung ating mga kababayan. Okay, Tama. ma'am, just a follow-up. So, since we understand that it would take a while. Kakaiba ng context, di ba? Sa government, we make use of family and family income and expenditure survey. May annual study po na ginagawa dyan. Usually, yung mga survey na ginagawa ng ibang organizations, on a quarter lang po yan. And then, syempre, depende rin yun dun sa mga questions na tinatanong kasi doon sa mga respondents. While, of course, we recognize, we acknowledge ito pong mga pag-aaral na ito, tinitignan din natin at ibinabangga doon sa mga scientific studies na isinasagawa ng ating pong pamahalaan. As to timeline, sabi nga po ni Pangulong Marcos Jr., dapat maibaba natin ang poverty incidence to a single-digit percentage before the end of his term. DSWD is committed in contributing to that to the attainment of that goal. At pinagsisikapan po namin para mas mapabilis pa yung pagbaba nitong poverty incidence sa ating bansa. Thank you, ma'am. Eden Santos, Net 25. Good morning po, ma'am. Wala po bang ginagawang assessment yung ahensya para makita po kung epektibo pa ba itong mga programang ito like TUPAD, 4Ps, AIX, AKAP, Aktibo nga eh. para po maiangat yung well-being, welfare ng ating mga kababayang mahihirap at para malaman din po or mapag-aralan ng ating ahensya na baka meron pang mas magandang programa na pwedeng makatulong pa po, no, na talagang matugunan yung kagutuman, yung kahirapan dito sa ating bansa. Sinabi na nga eh. Kung babalikan natin yung 4Ps law, nakalagay doon na dapat an impact evaluation study should be conducted. In fact, meron po. Yung mga naunang taon, meron ng mga isinagawa na impact evaluation studies. And sa kasalukuyan, meron po tayong kinomission na pag-aaral para makita din natin, no, kung ano na ba yung naging epekto ng Ano programa. ba aasek yung dagdagan yung 3,000 pesos na ibinibigay sa kanila para naman mas makaangat sila sa kanilang pamumuhay? Yes, isa po yan doon sa tinitignan, no, kung akma pa ba yung halaga na tinatanggap nila para ma-address yung pong gaps sa pamilya.
Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Nabanggit niyo po na magkaiba po yung standards or yung metrics na ginamit dun sa survey compared to yung pang-measure po ng government, no? So, using po yung metrics na ginagamit po ng DSWD, where are we now in terms of our goal to eliminate hunger in the Philippines? Are we on target? At gaano po kalaki yung, kumbaga, yung difference po nung pinapakita sa survey at yung lumalabas po sa inyong mga pag-aaral? Pia, una-una, it's the Philippine Statistics Authority, no, na kasama po natin sa pag-aaral. Yung sa pag-aaral na nabanggit ko, yung Family Income and Expenditure Survey, sila po ang nagsasagawa niyan. But sabi ko nga po, ito ay reference ng aming pong ahensya to assess yung implementation noong mga iba't ibang social protection programs and services. Batay naman po doon sa mga gaya nung lumabas last year, no, na bumaba yung poverty incidence sa ating pong bansa, we can say na nag-gain po ng traction yung mga ipinapatupad nating programa, kagaya nga po ng Walang Gutom program, yung Walang Gutom Kitchen, Tarabasa, and of course yung 4Ps, yung SLP, and Kalahi Seeds, among other social protection programs and services of the department. And batay nga po doon sa pinaparating din ng ating mga beneficiaries na natutuwa sila doon sa ipinapatupad namin. Yun po yung driving force, actually sa motivating force for the department to continue expanding the program implementation and further developing initiatives para mas mapagbuti nga po yung pang social protection agenda natin. And dagdag ko na rin po na doon sa Walang Gutom, we started kasi in 2023 na nasa mahigit 1,000 yung mga beneficiaries. The following year, nag-expand tayo to 150,000 and ngayon, nasa 300,000 household beneficiaries na yung ating nasuserve. So, ibig sabihin po, talagang malaki na yung naiaambag ng ating pong ahensya sa paglutas nga po ng problema ng kagutuman and malnutrition. Huwag kayo maniniwala sa survey. Clay Pardilla, Kasi may People's sabotahe Television. dyan eh. Kunwari marami nagugutom, pero yung survey ng PSA hindi naman ganun. Good morning po, ASEC. ASEC poverty and hunger rates have increased nga po. Pero po, kung titingnan yung PSA, nabawasan pa po yung inflation rate natin. Correct. From Feb to March. Nadagdagan din po yung employment rate natin. Paano po natin nire-reconcile yung mga ganitong datos, and how optimistic is the government na mababawasan po for the month of April? Now, in terms of optimism, optimistic po tayo na mas magi-improve pa po no yung condition noong in terms of improving yung or reducing poverty incidence in our country and reducing hunger incidence as well. Nakikita nga natin doon sa isinasagawa natin na trabaho para sa 4P sa Bagong Pilipinas. Gaya ng nabanggit ko earlier, marami po tayong mga na-i-register na merong mga bagong trabaho. So, I think that matches na rin yung lumalabas na percentage na bumababa yung bill ng mga unemployed. And gayon din po, makikita natin dun sa ating mga 4Ps beneficiaries, marami po sa kanila nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral. And marami nga rin are acing licensure examinations. So sila po ay nabibigyan din ng pagkakataon na makapagtrabaho. Ganyan din sa Sustainable Livelihood Program because kinakapacitate din natin yung mga beneficiaries to either engage in thriving livelihood activities or makapaghanap ng trabaho. So yan po, nakikita natin, pag binabangga natin, yan ang nagpapatunay na maganda po yung mga inisyatibo ng ating pong pamahalan. Good, yes, tama yun. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. Kanina po na-mention po nila na parang may recommendation sa DSWD na parang expand yung program sa Northern Manila. Itatanong ko lang po kung ano pong organization or sino po yung nag-recommend na kung saan areas na dapat intensify yung anti-hunger measures. At saka meron po kayang list yung DSWD ng mga areas na makukonsider natin as hunger hotspots.
Okay, batay po doon sa nabanggit ko na expansion ng Walang Gutom Kitchen. Yan po ay dahil pinag-aralan natin with our partners, particularly from the private sector, na dito rin po yung mataas ng bilang ng mga individual families and individual in street situations. Halimbawa doon sa Bangon, no, dahil isa rin po yan, BARM, I mean to say, meron rin kasi tayong programa doon, yung Bangon. Diyan din natin nakikita na magkaroon ng additional intervention para again ma-reduce yung hunger incident sa lugar po na yan. Bukod po dun, wala na pong iba pong parang priority areas yung DSWD para for its anti-hunger measures. Well, titingnan po natin doon sa lalabas na result noong nagkaroon kasi ng pag-aaral yung pilot implementation nung Walang Gutom Kitchen. So we're expecting na ma-finalize po iyan itong buwan ng Abril. Kung ano pa yung karagdagang mga rekomendasyon, yun po yung ating pong i-consider doon sa scale up nito. Last na lang po, ina-mention po nila kanina na pinag-aaralan na itaas yung 3,000 pesos doon sa Pantawid Walang Gutom program. Ano po yung amount na kino-consider ng DSWD at saka saan factors po yung na i-consider para increase po yung amount ng 3,000? Currently, yan po ang pinag-aaralan ng ating pong partners na nagsasagawa ng pag-aaral. Hindi lamang po yung amount but then also the frequency of distributing the monthly food credits. Sa ngayon po ma'am, wala pa pong proposed na amount. Wala pa kasi in each area may halaga po na pinag-aaralan. So hintayin po natin na lumabas yung study on that. Thank you po ma'am. Leth Narciso, DZRH. Asek, ma'am, dun po sa mga nakagraduate na ng 4Ps, may datos po ba ang DSWD kung ilan sa kanila yung nagtuloy-tuloy yung pag-ahon at ilan din naman yung bumalik as beneficiaries? Okay, batay doon sa aming pinakahuling tala, nasa mahigit 700,000 household beneficiaries yung naka-reach ng level 3 o yung self-sufficiency level. Ibig pong sabihin, sila na po yung kaya na tumayo sa kanila pong mga paa. In fact, sila nga po yung mga nag-exit na mula sa ating programa. Ngayon po, ang DSWD in coordination with the local government units, tinitiyak nga po na hindi pumuling bumaba yung kanilang level of well-being. Kung kaya, kapag nagsasagawa tayo ng Pugay Tagumpay o yung graduation strategy for our 4Ps beneficiaries, pati po yung mga case folders nila ay tino-turn over natin sa LGUs para mabantayan po. And then make sure that, again, appropriate interventions are being given to them, especially that, as I've earlier mentioned, that there are shocks or unwanted events or crises that might affect the family. So kinakailangan po na we could promptly provide necessary support para, again, hindi po muling bumaba yung kanilang level of well-being. Oh, ayan. Magandang balita yan. And of course, another, pagpahingaan yata ng mga OFW dyan sa Terminal 3, yung OFW Wings. Wow! Talaga si PBBM, ano? Ang galing talaga. Hindi lang yan, guys, Siyempre, yung survey po, alam nyo, minsan, bias yung survey, no? Kaya doon sa mismong survey ng PSA. Kasi, maaring sinasabotahe yung survey na sabihin maraming nagugutom. Alam nyo mga kababayan, madali magsabi ng ganun. Dahil yan, paninira lang sa Marcos administration. Kung napakinggan nyo mabuti yung sinabi ni Asek, no? Dumlao ba yan? Correct me if I'm wrong. Na sinasabi niya, yung survey po nung PSA, talaga namang napakaganda. Yung takbo ng ekonomiya ng bansa, bumaba ang inflation. Yeah, well guys, no, speaking of bumaba ang bilihin, natural ang presyo ng bigas actually bumaba po. Kaya masaya po kami rito, no? At ang maganda rito sa mga balita ni hatid ni Madam, no? Yung Walang Gutom Kitchen.
Hindi lang po sa Pasay. Ito po guys ay magpapatayo sa buong region, no? Ika nga, buong Pilipinas magkakaroon. Di kayo naloka. For the first time yan, ha? Magandang balita po yan, mga kababayan. Ngayon, sinasabi ng mga anti-Marcos, puro ayuda-ayuda. Yun naman pala Bakit kayo nagrereklamo na maraming nagugutom? Ano bang nagagawa itong ayuda na ito? Ang tulong ng gobyerno, yung programa ng DSWD. Hindi ba sapat yan? Para matugunan yung kagutuman? Kahit, hindi man 100%, kahit papano, naiibsan? Reklamo kayo ng reklamo sa ayuda? Di ba? Ginagawa ng gobyerno ang part niya. Ngayon, sasabihin nyo, marami nagugutom. Hoy, excuse me, magtrabaho kayo. Magbalat kayo. Ng buto. Para may mapakain kayo sa pamilya nyo. Hindi yung umaasa lang kayo sa ayuda. Ang ayuda, temporary lang po yan. Habang nakaupo si Pangulong Marcos Jr., mawawala na rin yan. Kung sino man ang susunod na Pangulo, I hope na maitutuloy yan. Ang higit sa lahat, para gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, ay yung sarili mo mismo ang magkayod. Hindi po ang presidente, hindi po ang pahamalaan, hindi po ang ayuda, kundi ikaw mismo ang magpapaangat sa buhay mo kasama ang pamilya mo. Ang tulong ng gobyerno, big deal na po yan para sa atin. Magpasalamat na lang tayo dahil mayroong gobyerno na ganun. Hindi tayo nakakalimutan. Sinishare ang pera ng bayan. Sa lahat ng mga maralita. Yan po ang ginagawa ng Pangulo. You see, bihira kayo makakita ng Pangulo ng ganyan na nag-iisip ng ganyan. Wala kayong makakita ng ganyan. Si PBBM lang ang mayroon. Ewan ko lang kung mayroon pa. Hindi ko alam kung sinong susunod. Di ba? Huwag tayong magreklamo. Lalo na, ito kasi ang nagrereklamo lagi, nagpapakalat ng fake news. Itong mga yung mga anti-Marcos. Dahil Marcos ang nakaupo, grabe, todo paninira. Kaya huwag kayong maniniwala. Ako, tama yung sinabi ng PSA. Magaling talaga. Di ba? Kahit papaano umuusad. Gumagandang ekonomiya ng bansa. Kaysa naman sa mga past admin. Mayroon ba? Ang laki-laki ng utang ng Pilipinas mayroon ba umasinso? Umasinso ba tayo? Wala, kulilat. Bagsak ang ekonomiya. Yan ang nakikita ko So yun guys, maganda itong balita na hinatid ni Madam Asek. Dumlaw ba ito? Yes. Maraming magagandang balita. Siyempre, ang Pangulo tinutugunan niya sa simpleng paraan pero maraming nakikinabang. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.